Nandito na tayo sa ikalimang episode at isla na ating iikutin. At para sa akin, isa ito sa pinaka-underrated. Delikado daw, sabi ng iba. Pero ang totoo, ito ay isang lugar na kung saan ay merong napakaraming kwento. Iba't ibang tanawin at kultura, kung saan ang bawat liko ay puno ng sorpresa. Para sa mga gutom sa adventure at gutom na literal. Kaya tara, samahan nyo kaming ikutin at tuklasin pa ang mga natatagong ganda ng isla ng Mindanao. Mindanao, 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 Sahara, Mindanao. Mula Dumaguete Port, bumiyahe kami ng 4 na oras, sakay ng Roro, papuntang Dapitan Port, ang gateway namin papasok ng Mindanao. Good morning! Good morning! 7:08 na ng umaga. So, ito kasama ko pa rin si Mami, si Kuku, and si Baby. At nandito na kami ngayon sa Mindanao. So, welcome Mindanao! Nasa Dapitan Port na kami, guys. So, paglabas, hanap lang tayo ng aalmusalan muna. Then, check natin kung saan tayo makakarating dito sa Mindanao. Sarap dito sa kinainan namin. Parang 5 minutes away lang siya sa port ng Dapitan. Ito na yung daan. Pagkakain, bumiyahe lang kami ng 5 minuto at narating na namin ang aming unang destinasyon. So hi guys, 9 AM na. Kami ang nagbukas ng Rizal Shrine dito sa Dapitan. So dito tinapon si Rizal nung panahon ng Espanyol, guys. Dito siya tumira ng 4 years. Ayan. Tara, ikutin natin. Ito ang museo ni Jose Rizal. Dito nakatago ang ilan sa mga orihinal na kagamitan ni Jose Rizal, tulad ng kanyang mga lumang damit at pang-opera sa mata. 1893 nung Marso, binili niya ito ni Rizal, no? 16 hectares, 18 pesos. Kasi 18 pesos. Kasi nanalo siya ng loto sa Dapitan, no? That is 20,000 pesos second prize, then 6,200 sa kanya kasi hinati kasama yung gobernador, no? Si Captain Ricardo Carnicero, and then yung taga-Dipolog si Francisco Aquino. Puro sila Espanyol, no? Then at that time, lumipat siya dito kasi meron na siyang pera. Kasi yung temporary house niya doon sa plaza, yung sa Casa Real. Yung may ano doon, mapa ng Mindanao na ginawa ni Rizal, yung malapit sa simbahan. Yung plaza, designed by Rizal, siya yung nagpaganda doon. Siya yung naglagay ng mga ilaw. Yung sa sentro po ng Dapitan. Kasi kung dumaan kayo ng boulevard, yung nadaanan niyo yung dinaungan ni Rizal. Yung may 5 statua, yung parang MacArthur, no? So yun yung exact area kung saan dumaong si Rizal, yung may 5 statua, yung monument. Si Captain Delgras, yung 3 sundalong Castella, yung Altilderemen, then si Rizal. So, 2 araw lang yung biyahe, no? Mula Maynila to Dapitan. Barkong steamer Cebu. So, hindi na siya layag or balangay, no? Meron na siyang makinarya, yung steam, no? Pero matagal din, once a month lang yung biyahe dito. So, mahirap itakas Rizal. Makikita mo rin dito ang Casa Residencia, ang eksaktong replika ng bahay ni Rizal kung saan sila tumira ni Josephine Bracken. Sa likod ng Casa Residencia, makikita mo naman ang mini dam at water system na ginawa mismo ni Rizal. Makikita mo din dito ang Casitas de Salud, ang health center para sa mga pasyente niya. Ito naman ang Casa Cuadrada, ang nagsilbing classroom at dorm ng kanyang mga estudyante. At syempre, ang iconic na Mi Retiro Rock, ang pinakapaboritong spot nila ni Josephine Bracken. So guys, ito yung bato kung saan nagsumpaan si Josephine Bracken at si Jose Rizal ng kanilang pagmamahalan. Bago kami pumunta sa susunod naming destinasyon, minabuti naming daanan na rin ang Dapitan Plaza at ang daungan kung saan dumaong ang barko na sinasakyan ni Rizal nung pinatapon siya ng mga Kastila sa Dapitan.
Ayun guys, dito kami sa Daungan kung saan dumaong si Rizal. Nung tinatapon siya dito sa Dapitan ng panahon kasi ito siya mismo dumaong. So itong cross na to, original pa. Original na cross pa. So yun, dito na kami sa plaza sa Dapitan. So check natin yung mapang ginawa ni Rizal dito sa tapat ng simbahan. Ayun guys, kung nakikita nyo yan, ay ang green na yan, yan ang korte ng isla ng Mindanao. So si Jose Rizal mismo ang gumawa niya. Ginawa niya yan doon. Tinitignan niya yung buong yan doon sa tuktok ng tore nitong simbahan yan, para ma-visualize siya ng buo yan. Yan siya umaakit sa tore na yan. Galing, di ba? Habang nasa biyahe kami papunta sa susunod naming destinasyon, hindi ko maiwasan na lalong bumilib kay Jose Rizal. Biruin niyo yun, pinatapon ka sa malayong lugar para manahimik. Pero sa 4 na taon na pagstay niya dito sa Dapitan, lalong naging makulay ang kanyang buhay. Naging guro, land surveyor, doktor, agriculturist, at naging scientist pa. May bonus pa na nanalo sa loto. Ibang klase ka talaga, Jose Rizal. Ngayon guys, 3:40, nandito na tayo sa Pangil Bridge. Ito yung pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. May mga chance na nagsisiro visibility itong lugar na to guys. Doble ingat pag tatawid dito. Ito ang Pangil Bay Bridge, the longest bridge in Mindanao. May haba ito ng mahigit sa 3 kilometro. Dati, 2 oras pa ang biyahe by land or roro papunta sa kabila. Ngayon, less than 10 minutes na lang. Kinokonekta nito ang mga bayan ng Tangub sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Good morning guys! Time check, 8:20 in the morning. So nandito tayo ngayon sa Lanao del Norte. Kasama ko pa rin syempre si Mami and si Babing Makulet and si Kukung Tulog. Lagi siyang puyat. So second day namin dito sa Mindanao. Nandito kami sa Lanao del Norte. Kahapon lumapag kami dito sa Dapitan, then nagpunta kaming Rizal Shrine, Rizal Park, then dinaanan din namin yung Pangil Bridge, yung pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Then bago kami nag-check-in dito sa Alden's Hotel sa Lanao del Norte. So di na muna tayo nagka-camp kasi marami tayong advice na tatanggap na wag mo nang ituloy yung Mindanao Loop since na election period ngayon. Medyo hotspot yung ibang lugar sa Mindanao. Kaya tutuloy lang muna natin yung ruta ng Philippine Loop. Dadaan tayo sa may CDO banda bago tayo lumabas ng Cotabato, pababa ng Jensan. So ngayon papunta muna tayong Marawi. Check natin yung naging ground zero doon. Then tignan natin kung saan tayo aabutin ngayon. So samahan nyo kami guys. Let's go! Ayan, yan yung tulay na sinara nung gera. Nagkaroon ng siege dito. Sarado to dahil yung mga bahay na yan. Yan, ayun, tingnan, puro bala. Tama ng bala o bomba. Ayan. Ayan o. Masak-masak na, puro bala pa rin. Puro bala, diba? oo nga. Yan, punong-puno dyan nagtatago yung mga rebelde nung panahon na yan. Grabe. Grabe. Ayan yung mga bahay o. Mga wasak-wasak. Ayan guys, so mas kitang-kita dito yung nangyari nung siege. Grabe. Talagang wasak-wasak yung mga bahay, no? Ito, tingnan nyo to. Ayun, so ayun, yung makikita nyo guys, yung iba dito ginagawa na. So nakakatuwa na ano, yung iba mas pinili na magstay sila dito at bumalik. Pero yung iba mas
marami kayong makikita na ganito katulad nito, mga for sale na. Gusto na lang ding iwan yung siguro kung ano yung mga dinanas nila dito, ayaw nang mabalikan. Pero ano, yung majority nakikita nyo, bumabalik na yung mga iba. Dami nang ginagawa. Yun ang magandang nangyari siguro ngayon dito. Ayun guys, dito tayo sa Marawi palabas. So checkpoint na yan. So ganyan ka safe naman so far. So yung pala ibig sabihin guys, nung kaya nila sinara yung daan dito dahil 12 o'clock na. So may samba, may moskeng malapit ata doon. So sinasara muna nila. May samba, alas 12. Pero maya maya bubuksan din siya. So bilang respeto lang sa pagsimba nila doon. Kaya sinasara nila. Nasa gitna. So hi guys, time check 4:26 na ng hapon at nandito na kami sa Cagayan de Oro. So nandito kami ngayon sa Gaston Park. Ikot-ikot lang muna, lakad-lakad, check natin kung anong meron. Then hanap na rin kami ng matutulugan natin for tonight. So samahan nyo kami guys. Let's see kung anong meron dito. Let's go! Good morning guys. So 11:40 na ng tanghali. At nandito tayo ngayon sa CDO Cagayan de Oro. At papunta tayo ngayon sa Malaybalay guys. So kagagaling lang namin ng palengke, nabili na mga kakailanganin. Then magka-camp tayo ngayon sa Bukidnon guys. So samahan nyo kami. Let's go, tignan natin kung ganun ba talaga kaganda yung Bukidnon o nadadaan lang sa edit ng mga pictures ng videos na nakikita natin online. So tignan natin kung gaano kaganda ang Bukidnon sa sarili nating mga mata. Let's go, samahan nyo kami guys. Hi guys, time check, it's 1:04. Nandito namin sa Bukidnon. Ayan, so lunch lang muna kami bago pumunta sa communal ranch. Ayan. So let's go. Kain muna tayo guys. Ayan o. Hello Bukidnon. Yeah. Guys, so time check 2:02 na ng tanghali ng hapon. Nandito na tayo sa communal ranch sa Bukidnon. So nakapila lang tayo para magbayad ng per head na entrance. Tapos doon na pasyal na tayo sa baba. Check natin kung anong meron. Napaganda, tignan nyo, nasa bungad pa lang tayo pero iba, grabe, parang nasa ibang bansa talaga. Hindi fake news guys, totoo, napakaganda dito mismo guys. Mamaya palipad tayo ng drone, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Ganda ng view guys, oh. Tingnan nyo kung gaano kaganda sa labas.
Ayan, kayo yung makulit na yun, no? Hi guys, nandito na kami sa communal. Ayan. So, check natin kung anong meron sa loob. Daming tao. Wrong move, weekend pala ngayon. Wala na kaming sense of day. Daming tao ngayon, Sabado kasi. So check natin. Let's go. Ito ang communal ranch sa Pasugong, Bukidnon. Isa sa mga hidden gems ng Mindanao. Located sa taas ng bundok, kaya it will give you a legit New Zealand vibes. Isa ito sa mga biggest government-owned ranch sa Pilipinas. Over 600 hectares of rolling hills and mountain views. Dito rin pinoproduce ang mga top quality cattle and livestock. Pwede rin kayo mag-horseback riding, mag-picnic, at syempre mag-chill lang habang ine-enjoy ang weather and peaceful vibes ng Bukidnon. Konting tip lang guys, kung gusto nyo ng mas feel-good experience dito, pumunta kayo ng early morning or late afternoon para sa mga golden hour shots at para hindi masyadong mainit. Hi guys! Alas 3 na ng hapon. So makulimlim dito yung panahon. Hindi naman ganun kainit, hindi ganun kalamig. Nandito pa rin kami sa Communal Ranch sa Bukidnon. Then ngayon, baba ulit tayo para magka-camp tayo ngayon overnight. So samahan nyo kami papunta sa camp na pupuntahan namin. Let's go! So malapit na kami sa pagkakampan. Tignan nyo naman kung gaano kaganda dito. Putik. Worth it. Super. Oh. Ganyan di ba naman makikita mo? Grabe ka, Bukidnon. Grabe. Mismo. Oh, kita mo. Diba? Walang ganyan sa Santa Mesa, Manila. Lalo walang ganyan sa Fairview, Quezon City. Diba? Diba? Ayun ang meron sa Fairview, diba?
So, hi guys! Good afternoon. It's 5:28 in the afternoon. Nandito na kami sa Katihan Eco Park. So, ito siya. Ayan, dito sa Malaybalay. Bukidnon. Look at the view. Ganda dito guys, ang lamig mismo. Sulit na sulit ang biyahe. Ayan. Ano naman kung gaano kaganda. Diba? Set up lang ako bago magdilim. Time check, 6:26 na ng gabi. So, preparing na kami for dinner. Ano yung lulutuin mo kami? Kinalamansi ang bangus. Guys, saktong-sakto yung sinigang sa malamig. Ang lamig na ba naman? Malamig dito. Mismo. Malamig dito, guys. Mismo ka, Bukidnon. Good morning, good morning. Time check, 6 in the morning. So, nandito pa rin kami sa Malaybalay, Bukidnon. So, kagigising ko lang ay nung rig. So, ayan, napakaganda dito, ang lamig. Gising ako, sobrang lamig. Ayan, napakaganda dito guys. Dito siya sa Katihan Eco Park. Makikita nyo siya sa Google Maps pero hindi nyo siya hindi kayo madadirect papunta dito. So ang ginamit kong apps papunta dito is yung Maps.me. So kung gusto nyo, kung pupunta yung Bukidnon, guys, try nyo dito, napakaganda. Hindi naman kayo makakapag-camp sa communal ranch dahil bawal mag-overnight doon. So hahanap talaga kayo ng ibang campsite. Ayan, ang ganda. Tapos may pool sa taas. Nag-swimming si baby kahapon. Pagdating, gininaw. Sobrang lamig. Ewan ko lang. Mas lalo ngayong umaga. Pakaganda oh. Napalipad tayong drone. Kanina naririnig ko yung mga ibon. Ang gaganda nung kanta. Ayun oh. Ganda. Hi, good morning. Where's baby? Good morning. Hi. Bike, sige nga, bike na nga, bike. Naulan na. Hindi natatanggal yung bike mo ba?
Breakfast is ready. Let's eat, guys. Oh, ha? Ganda sabi namin, oh. Ayan ang breakfast namin for today. Sinangag, egg, corned beef, ayungin, tuyo, coffee, and Milo. Let's eat, guys. Hi guys, good morning. So 10:03 na ng umaga. Palabas na tayo dito sa Catian Eco Park. So sa mga gustong pumunta dito sa Malaybalay, Bukidnon, guys, try nyo yung Catian. Napakaganda. Sobrang worth it nung trail, nung biyahe. Ang ganda, mag-e-enjoy kayo. Sobrang lamig nung klima doon. Tapos lamig ng tubig. Kung maliligo kayo, para kayong kinukuryente sa lamig. Kaya di ako naligo. Si baby. Si baby lang ang naligo. Naging pain. Ayun. So ngayon papunta namin ng Cotabato City. So yun, samahan nyo kami. Tignan natin kung anong meron along the way to Cotabato City from here sa Bukidnon. Let's go. Feel good.